Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-Facebook friend mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Muli, samahan niyo po kami sa aming MWF na FB live streaming to share the gospel of the grace of God, to strengthen one another in love through God's word, at the same time to serve God through FB live streaming ministry. But before we discuss this lesson, you can put on the comment section your prayer requests. At the same time, you can share this live streaming ministry. At papalo na rin po yung aming Facebook page na Pilgrims Bible Baptist Church Thessalonica ng Kiwa Mission. At may prepare po ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magandang gabi po. Pakinggan po natin yung di ka nagkulang. Ano man po yung sitwasyon o kondisyon ng bawat isa sa atin, ang Panginoon po ay matapat sa lahat ng aspeto. Purihin po ang Panginoon.
kindly open your Bible on Luke chapter 6. Luke chapter 6, New Testament po tayo. Verse 13 and 14 po. Verse 13 and 14. Alam niyo po, maganda po yung lesson natin. I think, itong time natin ngayon, more on, marami na po yung influencer. But what kind of influencer are we? Tandaan niyo po, what kind of influencer are we? Sabi po sa verse 13 and 14, sa King James Bible, sabi po dito, and when it was day, he called unto him his disciple, and of them he chose 12, whom also he named apostle, Simon, whom he also named Peter, and Andrew his brother, James and John, Philip, and Bartholomew. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin, humingi po ng gabay sa Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Kayo po madakila, kayo po malulahati, patawad po sa aming mga kasalanan, lihim o hiyag. Linisin po ito ng iyong banal na dugo at ang banal na espiritu mong patuloy na magpuspos. Kayo po madakila sa buhay namin. Pagpalain niyo po mga makikinig online, magligtas ka sa mga kaibigan, mga followers, wala pa pong relasyon sa iyo, makilala nila bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sa mga mananampalataya, manggagawa, misyonary, mga ngaral, bata mo na matanda, makita po namin kung anong uri po aming influencer sa mundong ginagalawan namin. Anoint my lips, empowered me, at ikaw lamang po mataas at madakila sa oras nito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat, sa ating mga listener. Muli, gamitin po ang salita ho ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maging pagpapala sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha, ating nagagabayan po sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Now, yung ating pag-aaralan po ay pinamagatan. Pinamagatan po na the profile of the godly influencer. The profile of the godly influencers. Influence can be defined as the act or power of producing an effect without apparent exertion or force or direct exercise of command. The power or capacity of causing an effect in direct or intangible ways. Kaya nga po ngayon sa panahon natin, ang dami na pong influencer. But the question is this, what kind of influencer are we? It is godly or pangmundo lang. Kaya nga tatandaan po natin, makikita po natin dito ang isang tao, isang mananampalataya, isang lingkod ng Diyos na malaki po ang impact sa ministry. Malaki po ang impact sa gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa Kanya. Kaya nga, tatandaan po natin, we can all identify people in our lives of much greater significance than at least sa lahat na nakikita natin sa panahon ngayon sa social media. Kaya nga, tiyakin po natin, tayo po na mga Kristiyano, manggagawa, missionary, mga ngaral, mga magulang, na gumagamit ng social media platform, what kind of influencer are we? Are we godly or are we pangmundo lang? Diba? Para kumita lang. Tandaan po natin, mahalaga po na matutunan po natin. Almost every one of us can point to someone who had influence on our life and our faith. Diba? Magulang natin. Diba? Nanay natin, tatay natin, pastor natin, close friend, mga sa schoolmate, sa college, sa high school. Diba? Ganun din po sa mga kamanggagawa. Diba? Nagbibigay influence sa atin. Kahit po sa akin, yung mga kaibigan ko, malaki rin po ang influence nila sa akin. But I'll make sure it is helpful sa ministry, helpful sa gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa akin. Kaya tandaan po natin, matutunan po natin na maging mabuting halimbawa. Kaya nga makikita ho natin dito,
Tandaan po natin, an influencer motivates others to change. And I thank the Lord, naranasan ko to because someone influenced me na magtapat sa Panginoon. Andun yan sila Kuya Jan, nung ako po'y high school time, isa po si Kuya Jan Arosa. Isa po yung mga iba pang young people. Ngayon, kung kami po ay nasa ministry, hindi pa sa ministry, kami active na sa gawain ng Panginoon. Siyempre, yung tinatawag po namin na mga kasama ko sa church, kababata ko, yung blessed men and women. Bakit? We influence each other sa godly. We influence na mag-aral ng mabuti. We influence na matutunan magmahal ng totoo sa isa't isa. It is not about money. It is not about yung material things. It is not about everything. It is pure love because siyempre, we believe on Bible. We believe on God. Kaya nga, tandaan po natin, an influencer motivate others to change. Kaya nga po malaking tulong ang magulang, ang simbahan, ang kasama sa church. Kaya nga, kaibigan, kapatid, kung sino yung nag-i-influence sa'yo, make sure that influencer, maganda po yung i-influence sa'yo. Lalo na godly. Hindi po palayo sa Panginoon, hindi po pasama ang buhay, hindi pa pawasak yung testimonya ng isang mananampalataya, manggagawa. Kaya nga, an influencer replaces bad behaviors with powerful new skills. Ako po, hindi po ako talaga, tawag ito, speaker. Ako po, merong personality problem. It is because of my color. Takot ako, marap sa tao, takot ako, but I grow up sa simbahan and I thank the Lord, the church where I belong before, na naging bahagi ng buhay ko, na mold ako, yung tatay namin sa pananampalataya, yung aking father in the faith. Malaking bahagi siya, ganun din po yung mga nag-mentor sa akin, yung mga kaibigan ko, siyempre yung Bible school, ginamit po yan eh. Yung Grace Family, ginamit po yan eh. Why? Sa mga bagong bagay na mapakikinabangan para sa kapurihan ng Panginoon. Ano pa? An influencer make things happen. Tandaan niyo po an influencer make things happen. Hindi ho madali, pero na malaking bagay po yung influencer sa buhay natin. Hello, Kuya Jasam. Diba? Now, and one of them, sa Bible na binasa natin, one of the 12 made things happen. He was a great influencer and an impact player for Christ and ministry. Sino po? Si Andrew. Si Andrew po. Tatandaan po natin, those Bible character are written sa Bible for example to follow. Now, pag-aralan natin tatlong bagay about kay Andrew. A godly at a profile of a godly influencer. Now, tingnan natin yung tatlong bagay na meron sa godly influencer. First and foremost, he or she is a seeker. Kapatid, kaibigan, a godly influencer, he or she is a seeker. Yun po yung talaga dapat. Tatandaan po natin, Andrew's encounter with Jesus was a result of his desire to be faithful and sincere in his faith. Yun po yung kagandahan. Bakit? Ano raw po yung profile daw of the godly influencer? He or she is a seeker. The question is this, are we a seeker? Like Andrew? He was a disciple of John the Baptist and had inquiring mind. He was a seeker of the truth. Kailangan po maging seeker of the truth tayo. Diba? Ano sabi ng John? Basahin natin sa John 1:35 to 39. Tingnan niyo po, John chapter 1 verse 35 to 39. Ito po yung profile ng godly seeker, godly influencer. John 1:35 to 39. Sabi po rito, Jesus calls the first disciple, yung pinaka-heading po niya. Sabi niya rito sa verse 35, again, the next day, after John stood and two of his disciples.
and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Verse 39 po. And he said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. Makikita po natin the first profile of a godly influencer, he or she is a seeker. Alam niyo po, ngayon, yung mga influencer ngayon, hindi po seeker ng katotohanan eh. Hindi seeker para sa Panginoon eh. Hindi seeker po sa magagandang influensya. Many of them right now, ang nag-iimpluwensya po na lumayo sa Panginoon, lumayo sa gawain ng Panginoon, lumayo sa soul winning, lumayo sa biblical values. Tandaan po natin, hindi po magandang influensya yun. The profile of the godly influencer, he or she is a seeker for God. He is a seeker for truth. Yun yung tama na godly influencer. Ang problema sa ating mga Kristiyano, ang pinapalo natin, yung mga influencer na mali. Hello, Mark Oxadin, Brother Tut Torres, Sister Lenny Liwanagan, at Hazel Tamayo, Ma'am Merly Karait, congratulations po Ma'am Merly, kay Vice Gov JM Karait, nagsisimula na po. And we need to pray for those national and local position na maupo na po. Kapatid, kaibigan, tandaan nyo po, ito po yung number 1 profile of a godly influencer, seeker. And I thank the Lord, may mga taong ginamit sa buhay natin. Tandaan nyo po, ang number 1, he or she is a seeker. Number 2, madali lang po to. Number 2, 3 puntos lamang po to. Number 2, he or she is a finder. She is a finder. Ano po makikita natin? Sabi po, Andrew followed Jesus to where he was staying, and then went to his brother and Peter and told him they had found the Messiah in John chapter 1:40 verse 40 hanggang 42. Makikita ho natin sabi one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon's Peter brother. He first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Kapatid, kaibigan, makikita po natin na ano daw po, yung ikalawa, the profile of the godly influencer, finder. Ibig sabihin, may ginagawa. Ibig sabihin, mabuti. Ibig sabihin, yung ginagawa niya, para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga, matutunan po ng bawat isa sa atin. Diba? Matutunan po natin yung bagay na ito. Ang problema po, kabaliktaran Diba? Kabaliktaran po tayo Marami ngayon, hindi finder, fault finder. Magaling, piling matalino. Diba? Yun po yung nangyayari ngayon. Tatandaan po natin, kapatid, kaibigan, the second profile of the godly influencer, he or she is a finder. May ginagawa. We see
Yung ginawa ni we see Andrew finding people for Jesus on three different occasions, with Peter being the first. Andrew the second find came out of his concern for the needs of other. Biro mo, hindi lang kapatid, yung ibang tao, ikaw, meron ka bang tawag dito, dinidisciple? Meron ka bang wini-witnessan? Kristiyano, babae, lalaki, bata, matanda, don't use our situation. Don't use our condition of life. Ay, kasi hindi ako magaling magsalita. Ay, hindi ako marunong. Then, study. Practice it. How to win soul. How to disciple people. Ang problema, magaling tayo mag-impluwensya sa kalokohan, pero hindi tayo magaling mag-impluwensya sa tama, sa biblical way. Kaya nga, this concern was exemplified when the 5,000 needed to be fed and there was not enough food to go around. Makikita natin sa Matthew chapter 14 verse 15. Ano sabi sa Matthew chapter 14 verse 15? Basahin po natin para makita po natin yung supporting verse. Matthew 14:15. Ano sabi po sa verse 15? Matthew 14:15. Sabi po rito, and when it was evening, his disciple came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the village and buy themselves victuals. Makikita natin, na yung bagay na ito, merong ipinapakita sa atin na meron kay Andrew. Ano pa? Mark 6:36. Mark 6:36. Hindi finder siya, yung may tutulong niya. Hindi siya fault finder. Maitutulong sa gawain ng Panginoon. He is a godly influencer. Verse 36, send them away that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Diba? Makikita natin, ano pa yung mga supporting verse? Luke 9:12, John chapter 6, verse 5 to 9. Andrew located a small boy with 5 barley loaves and 2 pieces. He was aware of people and their needs and saw them, not just the crowd. From this finding, we see Jesus perform unlimited miracles, diba? With limited food. John chapter 6. Tingnan natin, John chapter 6. Alam niyo po, ang isang godly influencer, he is a finder. John chapter 6 verse 10 to 14. Sabi po sa verse 10, and Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. Remember, 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2. 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda. Diba? Na dala-dala ng isang bata. Sabi, pinag-pray ng Panginoon, dumaming tinapay at dumami ang isda. Dumaming tinapay at dumami ang isda. That is the blessing. Alam niyo po, kung ang bawat mananampalataya, kung bawat manggagawa, kung bawat missionary, mangangaral is godly influencer, hindi po bad influencer, malaki po ang magagawa. Marami po taong maliligtas. Ang problema, bata, matandang Kristiyano, bata o matandang pastor, missionary, manggagawa, sometimes we are not godly influencer. Sometimes bad influencer tayo sa iba. Diba? And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciple to them that were set down, and likewise of the 2 of the fishes, as much as they would. When they were filled, he said unto his disciple, gathered up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which remained.
over unto them that had eaten. Verse 14, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Makikita po natin yung ginawa ng Panginoon. Ayun po yung second time. Now, the third time, Andrew found someone for Jesus was when the Greek who desired to see Jesus approached Philip and him. Makikita mo natin ha. In each case, Andrew identified, invited, and encouraged someone to come to the Lord Jesus Christ. But the question is this right now. You and I, listener, you and I, Christian, are you inviting someone to share your faith, to sit down with us in the church, to listen the message of God, the message of salvation? Yun yung problema. Maraming Kristiyano, wala nang ginagawa sa church, hindi na nagso-soul winning, hindi na nagdi-disciple. Ang gusto na lang, simba, uwi, taga-tayuman, taga-tanawan. Kapatid, kaibigan, a godly influencer, he or she is a seeker. John 12:20. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. Kapatid, kaibigan, makikita ho natin what kind of influencer Andrew. Tayo nag-i-influence tayo mag-TikTok, mag-ML, mag-inom, mag-yosi, mag-marijuana, mag-compromise sa pananampalataya, mag-compromise sa integrity. Sometimes tayo po mga Kristiyano, manggagawa, missionary, pastor, bata o matanda, when it comes to money, kaya natin mag-compromise for the truth's sake. Basta ang pera ang katapat. Material things. Ipagpapalit yung prinsipyo ng Bible, ipagpapalit yung integrity ng Panginoon, ng gawain ng Panginoon. It is because of money and material things. Pero, nakakaya ho yun. What kind of influencer are we? Sabi ko nga po sa inyo, pwede ho tayong maging bad influencer. Ang tanong, do you like that? Do you like that? Ganda-ganda po. Alam nyo po, kahit marami kang pera, kahit marami kang, real talk po tayo kahit marami kang pera, nai-enjoy mo yung pleasure, nai-enjoy mo yung pasyal-pasyal, maraming bansa na pupuntahan, but if your integrity, your dignity, hindi akmak sa Bible, wala hong merit yun. Hindi ho maganda. Bakit? Meron ka. May pera ka. Marami kang pera. Sasabi na, kaya naman ganyan yan. Ganto-ganto yan. Masamang pastor yan. Masamang missionary yan. Masamang worker yan. Masamang mananampalataya yan. Bakit? Alam ka. May pera ka dahil naman sa drugs. Pinagpalit mo yung pananampalataya mo. Pinagpalit mo naman yung integridad mo bilang isang anak ng Diyos, bilang manggagawa, bilang missionary, bilang pastor. Anong value? May karangalan ba doon na nasa ganung alaga? Kasi the profile of the godly influencer, he or she is a seeker. He or she is a finder. Sa totoo lang po dapat tayo. Tatandaan po natin, matutunan po natin na doon lang po tayo sa tama. Doon lang tayo sa biblical. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, listener, kamanggagawa, make sure, lagi natin ipanalangin, Lord, use me as a godly influencer sa lahat ng tao na makakasalamuha ko. Especially sa family, sa church na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa mga tupa niya. Di ba? Sa mga kaibigan natin, sa network na pinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon. Dapat
Ano tayo? Godly influencer tayo, hindi ho tayo bad influencer. Yun ho yung matutunan ho natin. Doon tayo dapat mahamon. Panguli po, the profile of the godly influencer, number 3, panguli na po. He or she is a keeper. He or she is a keeper. Andrew kept the faith and lived in the shadows of others who were much more prominent, beginning with his brother Peter. Ito po yung maganda sa isang godly influencer, hindi inggitero. Di ba? Bakit? Andrew kept the faith and lived in the shadows of others. If you are a pastor, a missionary, a worker, a members, be a keeper. A godly keeper of the faith. Hindi mo kailangan mas sikat ako sa kanya, mas magaling ako mag-preach sa kanya, mas maganda sa sakyan ko sa kanya, kailangan mas malaki church ko sa kanya. Kapatid, kaibigan, the profile of the godly influencer, he or she is a keeper. Enjoy the blessing that God entrusted to every one of us. Lalo-lalo na po sa ministry. Mahalin po natin yung mga tao ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Mahalin po natin yung kaibigan natin. Mahalin natin lahat ng mga kamanggagawa natin, kapwa missionary natin. Huwag tayo mainggit. Matuto tayong mag-appreciate ng mga lingkod. Sarado mo na pintukin. Matuto tayong mag-appreciate sa mga kapwa natin lingkod. Huwag tayo mainggit. Alam niyo po, ang sumisira ng pamilya, ng isang saramahan, ng isang o anumang na organisasyon, kapag ang isang member na ito mayroong espiritu ng pagiging inggitero, mayroong pride. Andrew kept the faith and lived in the shadows of others who were much more prominent. Kita mo? Hindi siya, kaya naman yung magaling na pastor kasi ganito yan No. Alam niyo po, I thank the Lord. Meron po akong mga comrades, mga kaibigang pastor sa Grace Family, sa Pilgrims Family, na kasama mo sa panalangin, kasama mo na lumalago din sa gawain ng Panginoon, sa pananampalataya, sa leading ng banal na espiritu. I thank the Lord for that. Why? Yun dapat ang puso ng isang influencer. Dapat walang ego. Wala dapat issue sa ganung bagay. Diba? Hindi seloso. Kasi pag ganun tayo na influencer, mahawak pamilya natin, mahawak mga tao ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Pati ganun din mga kaibigan natin, mahawak. Kapatid, kaibigan, choose to be a keeper, a godly influencer. Andrew, one of the disciples who was sat upon the Mount of Olives in Mark chapter 13 verse 3. Tingnan natin. Mark 13 verse 3. Sabi, and as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately. Makikita ho natin, he was always more concerned about the work than being recognized as a worker. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, bata man o matanda, hindi dapat tayo after sa recognition. Pag hindi ka tinawag na ganito, Monsignor, nagagalit ka. Hindi ka na-appreciate ng mundo, nagagalit ka. Diba? Hindi ka na-appreciate sa ganitong pinuntahan mo. Kapatid, kaibigan, hindi appreciation ang taong kailangan natin. A godly influencer, hindi ganun ang ugali. Tignan niyo po si Andrew. Concerned siya sa gawain ng Panginoon. Kasi tayo, may sakit tayong mga tao, titleitis.
Kailangan tawagin kang Monsignor, ganto, ganto, ganto. Pag hindi ka binigyan ng recognition, ayoko na mag-ministry kasi hindi kami rin-recognize mga pastor. Hindi ako rin-recognize sa gantong organization. A godly influencer, he or she is a keeper. Tandaan niyo po, hindi usapan dito. Ay, bata ka pa kasi. Maintindihan mo pag matanda ka. No. What is the purpose of your, what is the purpose? Bakit tayo nasa ministry? I-recognize tayo ng tao? I-recognize tayo ng gobyerno? I-recognize tayo ng organization ng mga tinuturuan natin? If that our purpose, then quit. Our purpose to be a godly influencer for God's glory. Our purpose to glorify God. Bakit? Kaya tayo influencer, kaya tayo leader sa tahanan, sa church, sa school, sa organization na ginagalaw natin, kaya tayo leader to set a good example to those who look and followed us. Ang problema, kailangan, Monsignor, diba? I-recognize. Pambira. Titleitis. Mahilig sa recognition. Ano yan? Magdadagdag sa atin ng ego. Hindi yung masama yung ma-recognize, but yan na yung purpose mo, motivation mo sa ministry. It will add ego to every one of us. It is better, like Andrew, more concerned about God's word. More concerned na salvation of lost people. More concerned about God's people na mag-grow sa faith, mag-grow sa buhay. Yun yung dapat concern natin, hindi yung lagi na kailangan i-appreciate nila ako. Pag hindi nila ako ina-appreciate, magkukwit na ako sa pagpapastor para sa kanila. Di ba nakakalungkot? Minsan pag hindi na na-appreciate ng tingin ng pastor, tingin ng missionary, tingin ng worker, hindi siya na-appreciate ng church, nagkukwit, tatalikod sa ministry. Kanina ka ba naglingkod? Bakit ka nga ba naglilingkod? Ano ba purpose ng paglilingkod mo? Yun eh. Kaya matutunan natin. Tandaan niyo po, lahat tayo, even me, it is a reminder and rebuke for every one of us. Can we imagine how Andrew must have felt as the day of Pentecost unfolded in Acts chapter 2? And what about Peter? Peter was the first one Andrew shared the news with about finding Jesus. This had an enormous impact on Peter, and because of that influence, that compelling force, and thousands came to the Lord Jesus Christ. Kapatid, kaibigan, hindi man siya katulad ni Peter, pero siya yung instrumento, siya yung godly influencer kay Peter. Kapatid, kaibigan, we never know what our single and simple witness may bring. Embrace the principle and the power of influence. God can and will use us. Thus, He used Andrew to reach others for Christ. Yun po. Embrace that. Now, who are we influencing today? Who are we influencing today? But the question is this, ikaw lang po ang nakakaalam. Ikaw lang po ang makakasagot. Maaari, school, klase mo, sa trabaho, mga anak mo, apo mo, mga kaibigan mo, diba? Yung simbahan na pinagkatiwala ng Panginoon, mga tao ng Diyos na pinagkatiwala sa iyo, kaibigan, kapatid, babae, lalaki, be a godly influencer. Be a godly influencer. Serve God wholeheartedly. Do your job. Diba? Do the task that God entrusted to you. Huwag ka masyadong mag-isip sa material things. Huwag ka masyadong mag-isip sa monetary. Diba? Huwag ka masyadong mag-isip sa mga temporal things. Diba?
you do your job, the task that God entrusted to you. And the Bible says, your labor in the Lord is not in vain. God is not unrighteous to forget your labor of love. Kapatid, kaibigan, that message reminds you and me to be a godly influencer for God's glory alone. For God's glory alone, kapatid. Tandaan po natin na the profile of the godly influencer. He or she is a seeker. He or she is a finder. She is a keeper. Ikaw ba yun? Tayo ba yun? Ikaw lang po makakasagot. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng kasama natin nag-aral ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Plus salamat. Kung meron po kayong prayer request, you can put on the comment section so that we can pray for you. At the same time po, mga kapatid, mga listener, follow, like and share and follow our FB page, Pilgrims Bible Baptist Church, Salonika ng Kiwa Mission. God bless po. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Sister Daisy Añado. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa reminder, sa review. To be a godly influencer, not a bad influencer to those people who are around us. Lord God, help us to stand on our faith, on our ground, na ikaw ho madakila, ikaw po malulhati. Patawad po sa aming kasalanan na sometimes we compromise our faith. We compromise everything for the sake of monetary, for the sake of material things. Diba? Lord God, help us to do a godly influencer to those people around us. Salamat po sa mga nasakit, nakikinig online, at makakapakinig. Pagpalain niyo po ang kanilang tahanan, ang kanilang trabaho, ang kanilang tinatangkilik. Kuberon niyo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo. Mga nasa banig ng karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo. At kayo po madakila. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng may pananampalataya. Amen. Salamat po. Muli, God bless po, mga kapatid. Salamat po. Opo. Sama natin sa prayer po. God bless po. See you on Wednesday.